patience is right. In the presence of glory, I'm glad to pray. But it goes against the way I am to put my human nature down and let my spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts nothing to do, and God's so wrong you can be singing wrong. Each trial I feel, but you dare to get me stay away from but it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts nothing to do, and God's so wrong he can be singing on. I thank you, Lord, for the victory that flowing brings. It's surrender of everything that is so wide. And I thank you, Lord, the empty praise of it all I can see your face that is very below. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts nothing to do, and God's so wrong he can be singing on. And let the Spirit take control of all I do. Thank you, Lord. Amen. Tayo natin tumayo. Alam niyo, ang sabi ng Bible, in everything give thanks. Amen? In everything give thanks. Pastor, ibig sabihin, papasalamat ako kahit na may problema. Yes, of course. Dahil ibang tao may problema, patay na kagad eh. Tayo buhay pa eh. So when you're able to say thank you, huwag niyo kalimutang mag-thank you kagad. Always be grateful. Huwag niyo kakalimutan, for that is the will of God. May nagtanong sa akin, Pastor, paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Always be grateful. Huwag kayong hindi maging mapagpasalamat. So buksan niyo Bible sa Isaiah 45, verse 22. Para sa ating mga Bible students, since you are now part of the elite,
ng ating iglesia, you're required over sa mga normal nating members. So you are required to jot down notes and you will have some more assignments. Dahil ang ating mga estudyante sa Bible Institute ay force multiplier. So salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin ito. 14 of them and some are still coming. So who will pray for them? Sa mga estudyante ng Fundamentalist Baptist Institute, who will pray for them? Okay, salamat po. Yung iba, what will you do? Okay, pray for them. Okay, amen. Pray niyo po ating mga estudyante. I was once a student. At ang malaking bagay po yung nag-aral talaga. So 45 verse 22, basahin natin ng malakas. Okay, basahin mo natin sa English, Kuya Jo. Gusto ko marinig yung mga tinig ninyo sa wikang Banyaga. Okay, begin. Look unto me and be saved. All the ends of the earth, under this mountain. Amen. Isa pa ho, sa Tagalog, begin. Kayo sinin sa akin at ayon mga oras, lahat ng kalooban sa lupa, sapagkat ang Diyos walang pagbabago sa akin. Okay, God bless. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, magsipo po tayo lahat. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas at paparating na Diyos, mga kapatid. Well, meron ko isang talatang gusto pakita sa inyo, Titus 2:13. Titus 2:13. Tandaan niyo po, mga Kristiyano. Hey, listen. Si Kristo po ay Diyos at tagapagligtas. Siya po, ang Ama at ang Espiritu ay iisang Diyos. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Okay? Tingnan niyo sabi ng Biblia, basa. Nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kapatid, tandaan nyo ha, give Iglesia ni Cristo notice. Give those na hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos this verse and other verses. Si Kristo po ang dakilang Diyos at tagapagligtas. At sabi sa 1 John 5:20, ito ang tunay na Diyos. Okay, tingnan yung talata. Okay, basa. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Sa magtawid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Amen? Okay, that's loud and clear. Si Kristo ang tunay na Diyos. Ba't napakarami nanuloko ng mga yun? Ano? Dahil maganda ba simbahan nila? Dahil masyadong persuasive ang mga binata doon at mga malalambing ang kanilang mga kadalagaan doon? Nahiwalay ang lalaki at babae pag nakaupo at kay titino sa loob at mga kapatid, hindi po sa anumang bagay, hindi po doon nakukuha ang pagiging tunay na Kristiyano. Malibang malagpasan ninyo ang katwiran ng Pariseo, sabi ng Biblia, hindi kayo papasok sa langit. Kung patinuan lang din po ang pag-uusapan at kabanal-banalan ang pag-uusapan, wala na akong higit sa Pariseo. But still, sabi ng Panginoon, kayo ay nababalot na parang puntod ng puti na nicho pero sa loob ay mga bulok at inuog ng mga buto. Sapagat ang tunay ng pananampalataya at ang kaligtasan ay di makikita sa religion. Wala pong religion na magdadala sa langit ng kaluluwa. Bakit? Wala pong religion na namatay sa Kalbaryo. Ang namatay sa Kalbaryo ay Kristong nagkatawan-taong Diyos. That's why, itong binasa natin, let's go back, Isaiah 45, verse 22. Sabi ng Bible, look unto me. Tumingin kayo sa akin. I'd like to speak on the subject, just one look. Kumbaga makuha kayo sa tingin. God is telling you, look to me. Look unto me. Sabi ng Bible sa verse 12:1, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa araw si Church Haddon Spurgeon,
habang inaayos ang kanilang gusaling simbahan sa London, England. Tinetest niya yung acoustic at kung ano ba ang tinetesting niya. Tumayo siya sa pulpit area and he used this very verse. At sabi niya, magsitingin kayo sa akin. Look unto me. And then he expounded few words of the Word of God. At sabi niya, okay na sound. Few weeks after, may tumawag sa kanya at sinabi, baka po pwede mong dalawin yung aking kaanak na ito at he is dying on his deathbed. Pumunta si Pastor Spurgeon doon at kinakausap ako sa Panginoon at sabi niya, well, hindi niyo po ako siguro kilala, Pastor, pero ginagawa yung simbahan niyo noong nakaraang mga linggong yon. At nadinig ko kayo, nagsalta kayo tungkol sa Santa Nata, na sabi mo, tumayo kayo sa akin. At narinig ko yung ebanghelyo doon sa pagkakatayo ko yun at hindi ko na kayo kinausap ako may ginagawa. At ilang araw nakalipas, tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas. Tutuwa siya. But now I'm dying. I want you to pray for me. Harap na ako sa aking tagapagligtas. Balik po tayo sa Isaiah 45 verse 22. Tulad ng tao yun, maapakaraming tao, God is telling them, magsitingin kayo sa akin at kayo maligtas. Look unto me and be saved. You can say that to your friends. Tingnan niyo si Jesus at kayo maligtas. Hindi yung tingnan ng mga tao, hindi yung tingnan ng mga religion, hindi yung tingnan yung mga nasa Senado, lalo na. Hindi pwedeng tingnan nasa Malacanang o nasa office ng Vice President o sino man tao, lalo na hindi sila datingnan. You will never be saved sa mga yan. Ipinapahamak pa nga nila ang tao. Not even media. Sabi ni Kristo, look unto me and be saved. Hindi ka na tumingin even sa Baptist Church. Baptist Church cannot save you. No other religion can save you. It's Jesus Christ that can save us. And so, people are looking for something else, looking somewhere else. Tell them, look unto Jesus. Tumingin ka kay Kristo, ikay maliligtas. Just tell them Jesus saves. Meron dapat magsabi niyan. At ang magsasabi niyan ay mga tunay na Baptist na niligtas ng Panginoon. So, look to me and be saved. Pag si Kristo sinampalataya ng tao, pag si Kristo ay nilapitan ng tao sa buong pagpapakumbaba humingi ng tawad, one look is all it takes. Lord, save me. Jesus can save you. At ang Panginoon na nakatingin sa mga tao, He will manifest Himself. He will make Himself available sa mga taong tumatawag sa Kanya para iligtas sila sa apoy ng impyerno, sa kasalanan na magpapahamak sa kanila sa walang tigil na dagat-dagat ng apoy. Pag nakita ni Kristo ang taong yan ay seryoso na magpapakumbaba, humingi ng tawad at nakita niya, ikay gusto mapunta sa langit, I will save you. At yung oras din yan, ikay ililigtas si Kristo. Just one look can be powerful and to be life-changing. Look unto me. Magsitingin kayo sa akin at kayo maliligtas. Lahat na tagawakas ng lupa. Bakit? Sapagat si Kristo ay Diyos. Amen? Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Ikwento niya sa iba. Consider the power of just one look. Sa pag-usapan natin ngayong umaga, yung mga tumingin, mga tumanaw, sa iba-ibang lugar, mga tao, they try to look at other things somewhere else at sila napahamak. Isang araw, galing sa Sunday school yung bata, about 7 years old. Kinausap niya yung kanyang nanay. Nanay, nalilito po ako. Saan po ba galing ang tao? Sabi ng teacher ko sa gawa doon ng Diyos, oo, anak, tama yun. Ang tao ay galing sa kamay ng Diyos, nilikha niya, gumawa siya ng lupa, inanyuan niya, nilagyan lahat ng parte, and then hiningahan, naging tao. So tayo ay naging kaluluwang may buhay. Sibig gawa tayo ng Diyos? Oo, anak, bakit? Nalilito ko sa ito eh. Kasi kinausap ko si kuya eh. Hindi nag-church eh. Ang tour daw sa kanila, sa school nila, dahil daw tayo sa unggoy.
Tinan ko si tatay, hindi nag-church. Yung dinaturo, ganito tayo sa unggoy. Kaya kami nalilito. Dahil sinasabi ng Biblia, sinasabi ko, tayo galing sa Diyos. At kinakwento naman nila na hindi sila Kristiyano, ganito tayo sa unggoy. Oh, mami, manalilito tuloy ako. Ganito yan. Ang kinukwento ko sa iyo, yung pinanggalingan ng lahi namin. Kinukwento nila, pinanggalingan ng lahi nila. Okay? Napatawa si Pedro doon. Gets mo, Pedro? Gets si Pedro. Mga kapatid, just one look can bring condemnation. Isang tingin lang, mga kapatid. It could bring destruction sa buhay ng mga tao. Genesis chapter 3, verse 6. Tingnan niyo sabi ng Bible. Genesis 3:6. Basa. Nang makita ng babae, ang bunga ng punong kahoy may buting kanin, na kalulugod sa mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, pumita siya ng bunga na iyon, kinain, binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at hindi kumain. Ano sabi? Nang makita, when she look, mag-i-agree sa mga tinitingnan. Naku, pag hindi ko ito nakuha, naku, mamamatay ako. Baka pag nakuha mo mamaya, magkukumulat kang makawala dahil baka mamatay ka. Sabi ng babae, nang makita, kinuha niya kagad. Dahil nadaya siya ng diablo, she was deceived, na pag nakain mo, umihigat ng prutas sa ito, na pinagbabawal ng Diyos. Pero pag nakain mo ito, sabi ng diablo, you will be brilliant. Tatalino ka, you will be like God. E nalo ko siya. Nauto siya. Parang ganito yan. Pag sinugot mo ko, hindi lang kita isasakay sa aking kotse. We will paint the whole town red. Mamamasyal tayo kung saan-saan. Paglipas sa mga linggo, hindi mo siya makita, hindi na text. Tapos ang tiyan mo, lumalaki. Wala naman ako kinakain, ba't lumalaki tiyan ko? Ikaw ba'y kailangan pang pag-usapan ba? Kailangan bang putusin? Kaya lumalaki tiyan mo kasi binuntis ka. Ikaw naman, lalaki ka. Nang makita mo yung babae, mamatay-matay ka na, hindi mo siya makita araw-araw. Napapanagripan mo. Talagang tumutulo ang laway mo pag nakita mo siya. At nung nasama ka niya, dinala ka niya kung saan-saan. Pinachongkay ka, pinabili ka ng kung ano. Kamukat-mukat yung pamparal mo, hinaldas mo. Sa nakita mong babae, o sa nakita niyong lalaki, just one look can bring condemnation. Ito babae ito tumingin sa hindi dapat tingnan. She looked, she took. And she lost her place in the Garden of Eden. She was deceived. Just one look is all that it takes. Isang tingin lang. And nagkasala siya. Just one look. Tingnan nyo, Genesis 19:26. Genesis 19:26. Basa. Parang walang kabuhay-buhay na salita. Parang ganun lang, parang kwento lang. Mga kapatid, ano nyo kung ba't nangyari yan? Lot and his family was told by God, umalis kayo sa lugar na yan, Sodom at Gomorrah. Wawasakin ko yan lugar ng mga LGBT. Wawasakin ko yan lugar ng kasamaan. Lumayas kayo dyan. Pag hindi, madadamay kayo. Sabi ni Lot, sa asawa, sa aking anak, umalis na tayo rito. Habang sila tumatakbo, binawasak ng Diyos sa lugar. Habang sila tumatakbo, sabi ng Diyos, huwag kayo lilingon, huwag kayo lilingon. Pero ginahan mo ba she started to look back. Ando doon yung aking cellphone, ando doon yung aking gadget, ando doon yung mga kumari ko, ando yung mga kaibigan ko, ando na lahat ng mga magagandang bagay sa buhay ko, ando lahat iwanan ko. She started to look back. Ano nangyari sa kanya? Naging asin. At pumunta ko sa lugar niyan, historically, at talagang proven, mayroon lugar doon na mayroon lugar na puro asin. Remember Lot's wife, sabi ng Bible. Sinabihan kayo na huwag kayong bumarkada. Sinabihan kayo na huwag kayong sumama sa mga nagdadrugs. Sinabihan kayo na huwag kayong sumama sa mga nagiinuman. E yun, sumama kayo, sumama. Dahil bandang uli, nag-iisa kayo sa kulungan. Nagkayo ginawang ututo na magnakaw. Dahil wala silang pang tsongkay, wala silang pang sugal. Nagpauto kayo. Huwag niyong payagan. Remember Lot's wife. Ano po sabi sa verse 17?
Diyan din sa Genesis 19:17, ano po sabi? Basa. Huwag kang lilingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa mundo na kayo mamatay. God told them, not even a single moment. Huwag kang lumingon. Huwag kang huminto. Ano ganun tao? Huminto na, lumingon pa. Mga ganyan tao nakatapak ng pupo ng aso. Alam ba babaw, inamoy pa. Nakalagay doon, do not touch, wet paint. Hinawakan. Basa nga pala. Alam na nakamamatay sa sigarilyo, bisyo pa ng bisyo. Alam na nakakamamatay alak, inom pa na inom na alak. Alam na nakakasama ang barkadang kinasasamaan. Sumasama pa na sumasama. Bakit kasi ututo kasi mga ganyang tao? Ang tigas sa ulo, sabi ng Diyos, huwag kang lumingon, huwag kang huminto. Kung ano sabi ng Diyos, siyang ginawa, siyang sinuplan nila. Just one look can bring condemnation. Sumuhay ka na sumuhay sa Diyos. Tulungan kayo ng Panginoon na makaahon. Just one look it all it takes para kayo mapahamak. In the first place, hindi na sana siya napahamak, kundi talaga ang asawa niyang si Lot tumingin doon sa pinakamagandang lugar na dapat hindi niya pinili. Achan, tingin po sa Joshua 7:21. Achan, tingin po sa inyong mga Bible. Basa, 7:21 ng Joshua, begin. Oh, sorry, 7:21, begin. Ang dalawang mga siklong pila at sa pila nito na limang siklo ang iba ay ang ibon at ang iba. Iyan naman yun. Okay. Iyon, natapos din. Sa unang talata, nakalagay doon, ng aking makita, inano yung salta, ng aking makita, ang mga bagay na yan, aking ang inimbot, aking ang kinuha. Mga kapatid, ano nakalagay sa ibabaw ng lababo natin? O sa ibabaw doon sa MCR? If it is not yours, don't take it. If it is bad, don't say it. Amen? Kung di sa'yo, huwag mong papakailaman. Kung masama, huwag mong gagawin. Kung di tama, huwag mong gawin. Simpleng mautos, mga kapatid. Pero just one look, sumuhay sila. Nang aking makita ang samsam, sabi niya, aking inimbot, aking kinuha. Inuso sila ng Diyos. Nalusubin sa kopay ng bayan ngayon. At sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha. Do not take any spoil. Ngunit itong si Achan, isa sa magaling na tao ni Joshua, nakita niya yung mga matatabang hayop na pwede raw ihandog. Nakita niya yung hari. Nanalo sila, umuwi sila, at tagumpay sila. Pero niya, lumaban sila sa isang bayan ito, ang liit na bayan, natalo sila. Alam mo bakit? Sabi ng Diyos, huwag kayong kukuha. Huwag kayong mag-iimbot. Huwag kayong magnanasa. Pero ano nyo? Inimbot, kinuha. He saw, he coveted, he took. And they all died. Lahat sila ay namatay. Pati pamilya niya. Taking was the disobedient action. It all began when he saw, nang makita niya, one look, it all takes. At napahamak kanyang family. Let's go to 2 Samuel, chapter 11, verse 2. Mga taong tumingin, mga taong nakakita. 2 Samuel 11:2, pakibasa. At nangyari sa kinahaponan, David ay bumangon sa kanyang higaan, lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. Mula sa bubungan, ano uli? Kanyang nakita ang isang babae na naliligo. At totoong magandang masdan. Kung ba't naman ang paliguan nun, walang bubong. Hindi ko alam bakit. Nang kanya makita ang isang babae naliligo. He saw, he lusted, he sinned. Hindi, hindi ganoon Nung makita niya, sinilip niya. Hari siya ang otoridad O inutusin si
Oh, Brad Pitt, kunin mo yung babae yan. Sir, asawa ni boss ng tao mo yan kunin mo. Pinakuha, yung di nga asawa. Pinakailaman. Nagkaroon sila ng kahalayan. Nagbunga ng isang bata. Yung bata ay iniluwal, nagkasakit. Si David ay umiiyak, nagdadalamati. Ang kanya anak ay mamamatay. Hindi siya kumakain, nag-aayuno siya. Gusto niyang gumaling. Hindi tinugon ng Diyos. Hanggang sa pinapatay ni David, ang asawa ng babae, pinalagay sa front, nilasing muna niya. Hindi nalasing ng maayos. Pinadala sa front line, pinapatay niya ang kanyang karibal doon sa babaeng yun. Ano nagsimula ron? When he saw, nang makita niya. Mga kapatid, pag hindi tumigil yung mata nating makakita ng mga di dapat makita, ipapahamak kayo niyan. Why? Just one look can bring condemnation. James 1:15, tingin po sabi ng Bible. James 1:15, ang pagnanasa ng laman demanded go further, and he started to a slippery slope. Dumudulas na siya, dumadalos na siya patungo sa kapahamakang pagkakasala. Basa, mga kapatid. No wonder, hindi na ilang nabilang ang namatay sa pagsuway sa Diyos. Lust, sin, death. The most dangerous. LSD. Lust, sin, death. Ang tao kasi, mavisual. Madalas makakita, nakatingin. And Jesus said, ano sabi sa Bible? Pagka nakita mo ang babae na may pagnanasa ka, nagkakasala ka ng pangangalan sa iyong puso, ano dapat mong gawin? Jayahin natin si Job. Job 31 verse 1. Nagkaroon siya ng tipan sa kanyang mata. Kinausap niya ang kanyang panig na iyon. At ang sabi ni Job, makikipagtipan ako sa iyo. Basa. Ako'y nagtipan sa aking mata. Paano makakapigilin sa dalaga? Hindi yan yung simple tumingin sa dalaga, tumingin sa binata, hindi yan. Titirin ko wikanis ni Job na ang aking mata ay hindi magnanasa ng babae. Hindi ako titingin na may pagnanasa sa kanyang katawan. Hindi ako titingin na may pagnanasa sa kanyang kung ano man meron siya. Sabi niya, ako yung makipagtipan sa aking mata. Huwag kang masamang tumingin. Huwag kang magnasa ng hindi mo dapat pagnasaan. May kauso po ba ako? Ibig sabihin, hindi niya papayagan na magkaroon ng kalaswaan ng kanyang paningin. Na makakita ng kalaswaan na hindi niya gagalangin ng babaeng to. Babasasin niya, hahalain niya. Ganyan po ang mga aso. Pag nakakita ng babae, pinapakailamang kagad. Sa ugali ng maraming taong parang aso. Mga babae ng mga iba, parang asong babae. Nabola-bola lang, nagpagalaw, na hindi pa nga alam ang pangalan. Tapos pagkaroon na ilang linggo, nagsususuka na sila. Ano kaya inakain ko? Hindi, buntis ka na. Kaya ka nagsususuka. Asan na yung lumabastangan sa'yo, ng baboy sa'yo? Andun, naghahanap naman ng panibagong aso. Patawarin niyo po ang mga pastor minsan sa higpit. Pero pag kayo mga young people na babae, di kayo nakinig. At basta ka nagpaligaw kanino lang sa mga lukulukong kabataan dito, at pag nabuntis ka, huwag kayo papakita sa amin. Huwag kayo magpapakita. Huwag niyo sabihin, pumunta kayo sasabihin siya, baka masampal ko pa kayo. Sinabihan ko na kayo, huwag kayong papatos sa hindi kristyano, magkaaral kayo mabuti, huwag kayong magpupunta kung saan dilim, sa mga sulok-sulok. Ang lalaki, pag sinama kayo dyan, walang gagawin niya. Ano, kakata na Amazing Grace? Kakata na How Great Thou Art? Nagpoto kayo sa sulok kayo dalawa, lalaki rin. Ano gagawin niya? Kakanta siya na ano? Abakata, hindi ho. Bababuhin kayo niyan. Bababuhin kayo niyan. Kayo mga lalaki, nang buntis kayo ng babae, huwag kayong papakita sa akin. Wala kayong makikita ng tulong kahit paano. Hindi ko kayo ikakasal. Napakarami ng dinulog. Na puso ng magulang. Gaasong ang mga anak niya, ginagapan, pinag-aaral. Nagpapakamatay yung magulang. Kamukha pa doon yung bata. Ang laki ng tiyan. Hindi kayo marunong matakot. Hindi kayo marunong mahiya. Parang hindi naman yung hirap ng buhay.
na magulang yun, hindi na halos kumakain. May God raise some champions. Mga babae na may paggalang sa pagkababae nila. Mga malaki, may paggalang sa kababaihan. May we have young people, group of young people na tatanggi sa lahat ng tawag ng mundo. Hindi papato sa kalokohan. Oh my God, help us. Sana may kausap ako. Just one look can bring condemnation. Just one look can bring destruction. Tipo sabi ng Bible, Psalm 101 verse 3. Psalm 101 verse 3. Ang sabi ni Job, makikipagtipan ako sa aking mata. Hindi ako titingin sa isang dalaga. 101 verse 3. Ano sabi naman ni David? Basa. You see? I will not set any wicked thing before my eyes. Hindi ko hayang magkaroon ng mga masamang bagay na nakikita ng aking mga mata. No? Hindi sila makakalapit sa akin. Hindi sila makakakapit sa akin. Yun ang lalaki. Man, we all need to make that covenant. Ang daming palabas sa TV, sa internet, kung saan mga gadgets, mga nakikita kung saan, mga epekto ng kung sino-sino, mga boy group, girl group, mga kung ano-ano mga bahay-bahay. Kinukonsinti ang kalokohan. Proverbs 23:31. Ito po sabi ng Bible. Proverbs 23:31. Basa. 32. Huwag kang tumingin sa alak na mapula, mga kapatid, kahit maputi. Kahit brown. Basta alak. Bakit to? Tutuklakuin ka niyan, parang ulupong. Ang alak po ay pumapatay, likidong demonyo. Just one look can bring condemnation. Just one look can bring justification. Hindi naman, lagi lang tingin. Mga kapatid, meron ding tingin na nagdudulot ng katinoan, kaayusan, at pagiging matuwid. Amen? Ilalagay mo ako sa katitingin. Yan ang dapat niyong tindihin. Ang children of Israel sa wilderness were judged sa kanilang pagreklamo, griping, bellyaching, murmuring, lack of faith, at ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga reklamador, nagpadala ng ahas. At pinagkakagat sila, pinagkakagat. Ang titigas sa ulo niya, wika niya. Pinarusahan sila, Numbers 21, verse 8. So, pinarusahan sila ng Diyos, nagbigay din ng Diyos ng paraan para sila gumaling. Numbers 21, verse 8. Basa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng mosaic na ahas, at ihatag mo sa isang higit. At kaya ito ang pagkakaroon ay magbubuhay ang hindi. Oh, ito magandang tingin. So, kinagat ng ahas, maghingal yung mga tao, mamatay-matay sa kamandag. Sabi ng Diyos kay Moses, kumuha ka ng ahas na kamukha ng mga yon, out of kahoy or clay or wood, basta gumawa ka ng isang mabagsik na ahas. Ipatong mo sa tungkod. At sabihin mo, lahat ng titingin doon na mabubuhay. Sino kumukuha ng nursing? Nursing. Sino kumukuha ng nursing? Okay, di ba yung nursing, di ba may ahas? Alam niyo, di ba may ahas na nakaganon? Logo ng parang. Logo. Oh, alam mo bakit? Naniniwala kasi sa biblical principle. Pagagalingin ka, pag tumingin ka rin sa ahas na yan. At lahat ng sabi yun, lahat ng titingin doon. So kung kayo titingin, doon ka tumingin sa dapat tingnan. Huwag kang tingnan-tingin kung kanino. Amen? Huwag kang tumingin kung saan-saan. Tumingin sa dapat yung tingnan. Look unto Jesus and be saved. The serpent was the picture of Christ. Napakapangit na itsura, napakapangit na larawan. Yun ang ginagawa ng kasalanan. Pinapapangit ang kasaangang tao. Pero mga kapatid, pag tumingin kayo kay Kristo, sabi ng Bible, ang bawat tao na nakagat ay mabubuhay kapag ka tumingin sila ron sa ahas na yun.
Salamat sa Diyos. Bigyan pantan pagkakataon tumingin. Tayo na wala nang tingnan kundi puro kalokohan, puro kasamaan. Tayo na walang ginawa tumingin sa mga lahat ng nakakagusto ng laman. Pero pag tumingin tayo kay Jesus, maliligtas tayo. And we're saved. Just one look can bring sanctification. Matthew 17:8. Hindi lamang ikaw magiging justified, magiging Christian ka pag tumingin ka sa Panginoon. Sumampalataya ng sisiyang kasalanan. You will be sanctified. Magiging kang banal. Amen? Matthew 17 verse 8. Pakibasa. Pag ang puso nyo maayos, wala kayo ba makikita? Lagi si Jesus lang. Lagi si Jesus lang. Wala siyang kaagaw. Si Peter, James, and John, inner circle ng Panginoon, alagad ni Kristo, nagpunta sa taas ng kabundukan, at nagkaroon ng transfiguration kasama si Moses doon. At alam nyo, they saw the glory of Jesus Christ. Nakita nila yung kaluwalhatian ni Moses, ni Elijah, nakita yung napakagandang paningin. Just one look. All that it takes para tayo ay maging banal. Psalm chapter 5 verse 3. Psalm 5 verse 3. Habang binubuksan nyo, minsan tayo pagkagising natin, ako na kagad natin hinahawakan, gadget. Pagkagising natin, una kagad natin hinahanap yung mga cellphone, anumang bagay. Bakit hindi kagad natin hanapin ang Bible? O ang Panginoon, mag-pray kagad tayo. Ano sabi sa Bible? Basa. Sa umaga, mag-pray na kayo kagad. Ayusin ko, Panginoon, nagdalahin ko. Okay? Philippians 2:4. Philippians 2:4. Pasok kayo sa araw ninyo na iba ang pananaw. Basa. Huwag na nagbabawas sa inyo ang sarili, kundi ang bawas sa amin ng iba. Pag ang pananaw nyo lagi sa Panginoon, you will not be selfish. Ang isipin mo yung kapakanan ng iba. At pag inisip mo yung kapakanan ng iba, sila naman, iisipin yung kapakanan mo. Kundi lahat ng kapakanan ng isa't isa ang mahalaga. Hindi yung sariling kapakinabangan. John 4:35. John 4:35. Basa. Tinan nyo, sabi ni Kristo, dito yung iligay paningin ninyo. Tinan nyo, aanihin, ang dami ng tao. Kailangan nila makakilala kay Kristo, kailangan magsisiyang kasalanan. Itingin nyo kalam, ang inyong mga mata sa kanila. Ano nakita kasi ni Kristo? Matthew 9:36. Matthew 9:36, ano nakita niya? Dapat yung nakikita niya, siyang nakikita rin natin. Basa. Makita niya ang karamihan. Alam nyo, sana makita natin yung nakikita ni Kristo. Hindi yung, kami naman tao dito, dami ng pahay nito. Di ba? Hindi nyo nakita ni Kristo. Ano ba ito? Church na naman, Sunday, church na naman. Di ba? Hindi nyo nakita ni Kristo. Si Kristo, namatay para sa church. Kaya huwag nyong kaiinisan ang magpunta sa kapulungan ng mga Kristiyano na church. Dahil mahal ni Kristo ang kapulungan ng mga church. Tayo. At pagka nabugnot ka, nakasama mo itong mga ito, baka hindi ka lang kaisa. Nakuha niya? God loves the church and He died for the church. Si Kristo namatay para sa church. Hindi sa building, para sa ating church, tayo ang church. Huwag kayo nababagot sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Dahil pag nabagot kayo, yun ang ginagawa ng amang diablo, ng unbeliever, pero si Kristo, nahabag. Just one look can bring justification. Just one look can bring glorification. 1 John 3:2. Ito na ulit. 1 John 3:2 can bring glorification. Ang kapangyarihan ng tukso, ng kasalanan, walang kapangyarihan na sa inyo. Ano sabi? Pakibasa.
Kailangan natin yung sarili natin ay pinitulad niya at siya ay ating kaibigan kaya natin ang sarili. We will see him as he is. Ang sumpay wala na. Ang kapangyarihan ng tuksi wala na. Ang kasalanan, wala nang grip sa atin. Lahat ng sakit, hindi na patatalab. Will be eliminated. Even death. Mamatay man tayo ngayon. Sabi ng John 11:25, mabubuhay ako muli. Sabi ng Bible, though he were dead, yet shall he live. Kayong Kristiyano, mamatay kayo ngayon, ilang lipas araw, mabubuhay ka magmuli. Bakit? Sapagkat si Kristo nabuhay, mabubuhay din kayo. Mawala na discouragement, disappointment, wala na lahat ng yan. Greed, malice, jealousy, heartaches, and pain, wala na lahat ng yan. Then you will be glorified tulad ni Kristo. Luke 21:28, last two verses. Luke 21:28, ano sabi ng Bible? Basa. Magsitingin kayo. Look up, for your redemption draweth nigh. Isang araw tutubusin ng Diyos sa ating katawang ito, nagkakasakit, nanghihina, natutukso, nagkakasala. Tutubusin niya to para totally wala na tayong problema. At tayo nga, tulad ng binasa natin kanina, Titus 2:13, we are looking for the coming of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? And what a day that will be when I shall see Him as He is. Last verses. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Basa. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tayo po'y nakatingin doon kay Kristo na hindi lumilipas. We're looking for that mansion in the heaven na forever natin titirhan. Amen? Nakikita natin yung hindi nila nakikita. Why? Because you have the eyes of God. You have the eyes of faith. Halimbawa, busy-busy kayo sa maraming bagay. I mean, sobrang busy kayo sa maraming bagay. Then all of a sudden, dumating isang tao, kumatok, ano po sadya nyo? May invitation po kayo na kumain sa Malacanang kasama ang Pangulo. Kayo ang bigyan ng imbitasyon. Ano gagawin niyo? Gusto ko na madinig. Any volunteer? Bigyan ng imbitasyon, pero busy-busy kayo. The same day, may lakad kayo. Importante. The same day. Ano gagawin niyo? Of course. Of course atin. Hindi naman buhat kamatayan yung pupuntahan niya eh. Kahit napaka-importante ron. Pero alam niyo, ang invitation mula sa Malacanang is a command. Automatically cancels everything. Kung may naghihingal kayo kung mag-anak, papuntahin niyo muna isa ron. Importante, ang panawagan ng Pangulo. Kasi sabi natin, God is giving an invitation. Huwag na intindi ibang tao. Ang invitation ng Diyos ay command. It should cancel everything. Tumayo po tayo lahat. Habang kayo nakapikit,